At sa ibang balita, isinusulong ngayon sa Kamara ang Papa Leave Act na naglalayong gawing 105 days ang paternity leave mula sa kasalukuyang 7 araw. Narito ang report. 10 taon nang nagseserbisyo bilang security guard si Danny Guiabar, isang ama ng 3 anak. Kwento ni Kuya Danny, mayroon namang tumutulong sa kanyang asawa noong kapapanganak pa lamang nito. Pero mas mahalaga para sa kanya na personal na kasama siya sa pag-aalaga ng kanyang bagong silang na anak, isang bagong yugturin ng buhay bilang mag-asawa at magulang. Magagampanan ko yung mga pagkukulang ng pamilya ko. Kasalukuyang nasa si Mrs. nasa hindi magandang kasi nanganak. Kaya akong gaganap bilang asawa niya doon sa mga gawain niya. Para kay Danny, hindi sapat ang kasalukuyang 7 araw na paternity leave. Para sa akin kulang yun. Kulang yun. Pinakamaganda talaga yung mga isinusulong nila ngayon na palalawigin yung paternity leave. Isinusulong ngayon ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang House Bill 9891 o ang Paternity and Parental Leave na mas kilala bilang Papa Leave Act. Layo nitong palawigin ang paternity leave mula sa 7 araw patungong hanggang 105 days. Sa ilalim ng panukala, may 90 days ng continuous leave para sa live childbirth. May 60-day leave naman para sa miscarriage o emergency termination of pregnancy. May karagdagan pa itong 15-day parental leave na pwedeng gamitin sa loob ng 1 taon mula sa panganganak. Sa suma total, aabot sa hanggang 105 days ang isinusulong na leave benefits. Layunin din ng panukala na mas mapalakas ang papel ng mga ama sa pag-aalaga ng anak at mapatibay ang ugnayan ng pamilya sa kritikal na unang buwan ng isang bata. Pagbibigay din ni Jokno sa pamamagitan ng pag-i-invest sa shared parenting na paiigting ang gender equality, mas nalalagay sa maayos na kapakanan ng bawat bata at pamilya at napatatatag din ang puwersa ng lakas paggawa. Sabi pa ni Jokno, tumatalima ang panukala sa katotohanang hindi lamang responsibilidad ng kababaihan ang pag-aalaga ng anak, kundi isa itong responsibilidad ng parehong magulang na nararapat suportahan ng pamahalaan. Bukod sa pagkakaroon ng mas mahabang panahon para sa pamilya, pinalalakas din ng panukala ang proteksyon sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbabawal sa dismissal, demotion o diskriminasyon sa mga nag-a-avail ng leave benefits. Mababasa rin sa panukala ang kaukulang parusang maaaring ipataw sa mga lalabag dito, kabilang ang multa, pagkakabilanggo at posibleng pagkakansela ng business permit. Pinalalawak din ito ang saklaw ng paternity benefits para maisama ang non-marital fathers, caregivers at mga manggagawa sa informal sector basta't sumusunod sa kontribusyon sa Social Security System o SSS. Inaasahan na magiging malaking tulong ang panukala sa mga ama na nagnanais na mas makasali sa pag-aaruga ng kanilang mga anak at sa pagpapatibay ng kapakanan ng pamilya sa mga unang yugto ng buhay ng isang bata. Pero paalala, doble asikaso pa rin sana para sa mga tatay dahil ang sino mang mapatutunayang hindi nakapagbibigay ng sapat na pag-aalaga at suporta sa kanilang anak habang nasa paternity o parental leave ay maaaring humarap sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sheila Natividad, para sa Bayan.